bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ay bumaba na ng bundok. Dala niya ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos na ang Diyos mismo ang sumulat. Nang pabalik na sila, narinig ni Joshua ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, "Parang may digmaan sa kampo. Ang naririnig ko'y hindi sigaw ng tagumpay o ng pagkatalo, kundi awitan," sagot ni Moises. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato at ito'y nadurog. Kinuha niya ang guya at sinunog. Pagkatapos, dinurog niya ito ng pino, saka ibinuhos sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Hinarap niya si Aaron, "Ano ba ang nangyari sa iyo at pumayag kang gawin ang kasamaang ito?" Sumagot si Aaron, "Huwag ka nang magalit sa akin, kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang ulo. Hindi ko sila mapigil sa paggawa ng kasamaang ito. Sinabi nila sa akin na igawa ko sila ng Diyos na mangunguna sa kanila sapagkat hindi nila alam kung ano na ang nangyari sa iyo. Kaya tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibinigay nila sa akin ang mga alahas. Tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang iyon." Kinabukasan, sinabi ni Moises sa mga tao, "Napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan. Aahon ako ngayon sa bundok at makikipagkita sa Panginoon. Baka sakaling maihingi ko kayo ng tawad." Umahon nga sa bundok si Moises at dumaing sa Panginoon. Sinabi niya, "Napakalaking kasalanan ang nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng Diyos-Diyosang ginto. Pinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapatawad, burahin na ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan." Sumagot ang Panginoon, "Kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ngayon, pangunahan mo sila sa lugar na sinasabi ko sa iyo at papatnubayan kayo ng aking anghel. Ngunit darating ang araw na parurusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis, ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay pinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa poon si Moises na magitan siya, at hindi natuloy yaong kapasiyahan na lipulin sila.
Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Magsitayo na po ang lahat. Magulang nati Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga aning una. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa na namang talinghaga ang inilahad ni Jesus sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi. Ngunit kapag natanim na at lumago, ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy, ano pat nakapamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng libadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula ng likain ang sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Ngayon po ay Lunes ng 17 linggo sa karaniwang panahon. At kayo po ba ay nabuhayan ng pag-asa matapos nating marinig ang State of the Nation Address ng ating Pangulo? Pero hindi tayo pwedeng mawalan ng pag-asa, no? Ano man ang ating mga narinig, kung ito man ay pangako lamang o kwento-kwento lang, ipagpasa Diyos natin. May 3 taon pa naman. Pero, di ba? Totoo rin naman na ang lahat ng mga nangyayari ngayon, makalipas ang 3 taon, sa simpleng pagsisirkel, di ba, no? Sa simple, sa maliit na pagsisirkel doon sa balota, ito ang resulta. Ano man ang tingin mo, maganda man o hindi, ang resulta, pero yun, doon nagsimula sa katuldok na yan. Kaya nga ngayon, no, pinapaliwanag sa atin ni Jesus na ang paghahari ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, kayang-kaya natin makita sa paligid, kayang-kaya nating maunawaan at sinisikap ng Diyos na maipaunawa sa atin itong, na maipaliwanag niya itong hiwagang ito ng kaharian ng Diyos. Sa pang-araw-araw na nakikita natin sa paligid, no? Kaya nga gumamit ng buto ng mustasa, nasa kusina yan.
nasa kung saan silang nagtatrabaho. Marami ditong nakikinig, mga agriculture, yung kanilang hanap buhay. Iba naman, dahil maraming babae, mga nasa bahay, gumagawa ng mga tinapay. Hindi kinakailangan ng talino, sobrang talino, para maunawaan ang paghahari ng Diyos. Nang lahat ay nagsisimula sa maliit na bagay. O ano man yung ating ginagawa, yung maliit na sinisimulan natin, o pwedeng patungo sa langit o patungo sa impyerno. So ngayon, ano ba ang nararanasan natin ngayon? Ikaw, ano ang nararanasan mo? Langit o impyerno? Tapos nagtatanong tayo kasi, bakit? Bakit nagkakaganito? Ngayon, babalikan natin saan nagsimula. Paano nagsimula ang karanasan mo? Langit, impyerno. Bakit nagiging langit ang samahan ninyong mag-asawa? Sa mga maliliit at simpleng bagay. Bakit nagiging impyerno ang karanasan ninyong mag-asawa, ninyong magkaibigan, ninyong nasa organisasyon, sa maliit na bagay? Anong ginawa mo? Uy, kayo makakasagot nito. Imbis na, kasi maliit na bagay, di ba? No? Imbis na I love you, ang sinasabi, at kapag I love you, ang sinasabi mo, nagiging langit, patungong langit. Ang atmosphere, ang samahan ninyo. Pero kapag mura ang iyong sinasabi, nagiging impyerno ang inyong pagsasama. Saan man, mapag-gobyerno man yan, nasa loob ng tahanan, sa opisina, lahat yan nagsisimula sa maliit na bagay. Paano nauwi sa korupsyon? Sa pagngungupit. Nung maliliit pa tayo, nangungupit, kumukuha sa bulsa, kumukuha sa pitaka. Ngayon, hindi na bariya ang kinukupit, bilyon-bilyon na ang kinukupit. Sa maliit na bagay lang. Paano tayo makakarating sa langit? Simulan mo sa maliit na bagay. Hindi ito yung biglaan. Yung maliliit na kabutihan na ginagawa natin o yung maliliit na kasamaan na ginagawa natin, yun ang magdadala sa atin sa langit, sa kaharian ng Diyos, o sa kaharian ng impyerno. Mahirap bang intindihin? Mahirap bang unawain? Kayo yan. O mamaya matutulog kayo. Bukas, pagdilat ng inyong mata, paano nyo sisimulan? Gagawin nyo bang patungong langit o patungong impyerno ang inyong araw? Maraming nasira ng mga samahan dahil lamang sa isang click, dahil lamang sa isang text. Maliit na bagay lang yan. Hi lang yan, di ba no? Hi. Ang tanong, kanino ka nag-hi? Nag-hi ka ba sa asawa mo? O nag-hi ka sa iba? O kaya, dahil nag-hi ka sa iba, rumble na. Away na, gulo na. At ano nangyari? Hiwa-hiwalay na. Di ba? Bigla lang ba kayong naghiwalay? Sa mga may asawa dito, no? Tabi-tabi po. Bigla lang ba kayong naghiwalay? Hindi naman, di ba? Kung i-backtrack natin, saan nagsimula? So, tabi-tabi po. Sa mga may sakit, bigla lang ba nandiyan yan? Hindi. Saan nagsimula? Sa mga pills.
Maliliit lang yung pills eh. O ngayon, malaki na yung cancer. Saan nagsisimula? Kaya ibinabalik lang tayo kasi siyempre ito yung magdadala sa atin sa kahantungan natin. Gaya ng nangyari sa unang pagbasa, anong ginawa? Pinagsama-sama nila yung mga alahas nila, yung mga ginto. Gumawa ng isang malaking guya. Bigla lang bang nag-appear yung guya doon? Hindi. Yung mga iniisip nila na, wala na, hindi nang babalik sa Moises. Matagal lang nasa bundok. Kaya kailangan natin ng Diyos-Diyosan na gagabay sa atin. Kaya bumuo sila. Hindi naman bigla yung... So yung mga maliliit na desisyon natin sa buhay, yan ang magdidetermine kung anong karanasan ang mararanasan natin. Langit ba o impyerno? Amen? Tayo ay mga anak ng Diyos, subalit sa mapagpakumbabang loob na panalangin, lumalapit tayo sa Kanya bilang mga lingkod ng kaharian na naglalayon lamang na gawin ang ating tungkulin. Hilingin natin sa Kanya na palalimin pa ang ating pananampalataya. Ang ating pong itutugon, Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga Kristiyano at lahat na nagpapahayag ng pananalig kay Kristo, naway umunlad sa pananampalataya at pag-ibig sa isa't isa bilang tanda ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang ating personal na pananampalataya, naway umunlad at lubos nating kilalanin ang ating pagsandig sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga nanlamig sa pananampalataya at nawalan na ng pag-asa at puno ng pag-aagam-agam, naway mabiyayaan ng bagong sigla upang panibaguhin ang kanilang pagtatalaga kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga nagdurusa, naway patuloy na manalig sa Diyos sa gitna ng hindi magandang kalusugan at karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga yumao na naglingkod sa Panginoon sa kanyang kaharian dito sa lupa, naway tanggapin sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, tang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Ngunit at tanggapin ang alaylay ko, mga biyayang nagmula
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay ikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayoy aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Jim at Norma na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming Pintulot sa puso at bigyan mo kami sa Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.